Sabi nga nila, death is inevitable. Lahat ng tao ay may hangganan. Pero sa paglisan natin sa mundo, hindi lahat ay katapusan. Dahil minsan ay simula pa lang ito ng problema para sa mga naulila. May pagkakataon kasi na ultimong funeral arrangement ay pinagtatalunan pa kung sino ang may karapatan dito. Sa kamatayan nga ba nagtatapos ang mga karapatan at responsibilidad ng taong namayapa na? Yan ang pag-uusapan natin sa Batas et al. Panibagong araw na naman na puno ng kwentuhan tungkol sa batas. Ako po si Mencho Macapagal at maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Batas et al. Makakasama natin si Attorney Melissa Roe Mendoza, Senior Associate ng Nicolas and De Vega Law Offices. Magandang araw sa iyo, Attorney. Magandang araw po, Ms. Menchu. Okay, so Attorney, ang mga karapatan ba ng isang tao ay natatapos din pag siya ay namayapa na or pumanaw na? O meron pa ba silang karapatan na dapat kilalanin sa ilalim ng batas? Okay, strictly speaking, Ms. Menchu, kapag ikaw ay namaalam na sa mundo, you could no longer exercise rights and enjoy rights for the obvious reason kasi patay ka na, di ba? Neither could you perform obligations. Pero, ang sinasabi nga ng Civil Code, pag tinignan natin sa Civil Code, civil personality extinguished by death. But yung legal rights and obligations, may mga naiiwan yan eh. Kahit patay ka na. Ang nag-govern na doon, merong batas, may kontrata, merong ding last will and testament na dinagde-determine kung anong gagawin doon sa mga naiwan ng namaalam. Ano ba yung mga halimbawa ng mga naiwan ng maalam? For example, properties. Di ba? Okay. Kapag siya naman kahit na maalam na siya, hindi naman niya madadala yung properties sa kung saan siya mapupunta. Meron din siyang mga pagkakautang, mga obligasyon na naiwan under the contract. So yung mga yon, ang magdedetermine na nun ay yung kontrata, batas at last will. Okay. Pero paano kung medyo complicated yung setup ng pamilya? No? Halimbawa, yung namayapa na ay meron palang ibang pamilya. So sino naman in that situation ang may karapatan at responsibility? Okay, for the deceased, pag tinutukoy natin, Ms. Mencho, ay yung funeral arrangements. Ang may karapatan doon, sabi ng Civil Code, ay may order yan. Okay. So the duty and the right, tandaan natin na duty and right, ibig sabihin hindi lang siya obligasyon, kundi karapatan din siya na magtalaga or mag-asikaso ng funeral arrangements would devolve upon in this order, it Okay. is the following persons. Una, yung spouse. May explain natin yan, anong klaseng spouse yan. Pangalawa, descendants sa nearest degree. Third, ascendants in the nearest degree. And then finally, brothers and sisters. Okay. Yun yung merong duty and right to make funeral arrangements. When you say spouse, we're talking about somebody that is you are legally married to, or pwede ang common law? Actually, Ms. Menchu, sinabi na ng Supreme Court malinaw, it is pertaining to legal spouse. Ibig sabihin, lawfully wedded spouse. Kung meron halimbawa magtatalo na lawfully wedded spouse at yung common law partner, kahit na gaano katagal pa silang naging magkasama ng common law partner, ang sinabi na ng Supreme Court dyan ay yung lawfully wedded spouse, siya ang may duty at right. You mentioned earlier yung last will and testament. Yes. No? What if meron siyang will that specifically states kung sino ang gusto niyang mag-handle ng funeral arrangements niya and who will get his remains or mga ganon, and it's not the legal wife? Paano ang proseso doon? Okay, first and foremost, ang sabi naman sa Civil Code is that yung expressed wishes ng deceased, yun yung susundan. Kasi nga, expressed wishes yun, yung last manifestation kung paano niya gustong i-arrange yung funeral niya pag siya ay namaalam na. Pero, ang sabi rin, meron na rin kaso dyan na na-resolve ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, kahit na merong expressed wishes yung deceased, yun daw ay hindi absolute. So, Okay. yun pa rin ay subject at bound dun sa sinasabi ng mga batas. What about when it comes to, let's say, same-sex partnerships? Kasi recently, I believe this year lang, sa Quezon City, parang naglabas sila ng ordinansa na same-sex, long-term same-sex partners are now legally allowed to make decisions, medical decisions for their partner. Does that also extend kaya to death, and legally binding ba yung ordinansa lang above like national laws?
Oo, dun sa ordinansa versus national law, susundin po natin yung national law. Okay. Yun po yun. So, yung national law natin, yung sinabi ko kanina, civil code, it's a national law. Ang nakalagay po doon sa Article 305, susundin pa rin natin kung sino yung may duty and right. Kasi again, I would like to emphasize, it's not just a duty. Yes. Ibig sabihin, obligations, also a right. Karapatan na binigay po siya doon sa mga taong nabanggit. Kapag ka in the context ng same-sex partnership, well, ang titignan pa rin po natin kapag lalo na pag merong nagka-claim na ako may karapatan, doon pa rin yung order susundin natin doon sa civil code under Article 305. Okay, so pero paano po ba kung meron kang challenge doon sa, let's say, a will? You want to challenge it and assert your rights over, let's say, The remain. the remains or over yung mga naiwan na mga properties, ari-arian nung yumaon na. Paano po ba yung proseso doon? Where do you go? Okay, first po dun sa properties. Pag sinabi kasi na properties at kung may last will and testament, hindi naman po ma-i-distribute ang properties na hindi dumadaan sa korte. So dadaan po talaga yan sa korte. In that same proceeding, pwede po siguro nating ipasok na rin doon na merong provision dito sa will regarding dun sa kung sino ang magmamayari or magtatago ng remains. So ang magiging decision ng korte dyan, una dun sa properties, distribution ng estate, depende po iyan mahaba-habang pag-uusap yan. Proseso. Opo, mahaba-habang proseso. Pero ang titingnan po dyan, sino ba yung mga compulsory heirs? Ibig sabihin, meron bang mga naiwang anak, asawa. Tapos po, dun sa pag-ausapin pa rin ng nung sa funeral arrangements and yung remains, kasi pag sinabi po natin funeral arrangements, kasama po dyan kung sino magtatago ng mortal remains. Yung interment, burial, actual burial sa site, kasama po yun sa funeral arrangements. Pag ganun po, titingnan ng korte pa rin yung Article 305 is still governing. Kahit po sabihin pa natin may ibang issue usapin ng properties. Alright, isa rin sa mga posibleng problema na maaring maiwan ang taong pumanaw na ay kung may umaasa sa kanya ng sustento, bukod pa sa sariling pamilya. Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Batas et al. Nagbabalik ang Batas et al. Dito sa CNN Philippines at kasama pa rin natin si Attorney Melissa Roe Mendoza mula sa Nicolas and De Vega Law Offices para pag-usapan ang mga karapatan ng taong pumanaw na at mga tungkuling ng naulilang pamilya. Sa pagkakataon na wala talagang immediate family, no, attorney, yung isang yumao, sino ang pwedeng mag-arrange ngayon ng kanyang funeral? Pwede bang i-assume ito ng Estado? Una sa lahat po, pag sabi kasi natin immediate family, pwedeng yun lang yung mga anak o kaya asawa. So meron din kasi tayong extended family. Baka naman meron pa siyang naiwang ascendants. Halimbawa, lolo, lola. Kasama din kasi yun sa order na binanggit ko kanina na pwedeng magkaroon ng duty and right to make funeral arrangements. In the absence of which, pwede rin brothers and sisters. Ngayon, kung walang-wala talaga, ang Estado, pwede po silang mag-handle ng mortal remains. Pero po, meron din pong mga conditions yan bago nila gawin yun, bago nila i-dispose of, interment, etc. yung mortal remains. Una dyan, kailangan muna mag-exercise ng reasonable efforts. Mag-notice sila within 48 hours to locate the relative ng nearest kin na tinatawag. Tapos, meron din po yan meron din iba't ibang batas na involved. Halimbawa, yung mga Organ Donation Act, bago kayo kukuha ng mga mag-harvest ng organs or kukuha ng organs for transplantation, mga ganun. May iba rin pong usapan yan bago po sila kumuha ng body parts. Okay, well, attorney, madalas na nagiging problema, no, yung sustento. Kahit pumanaw na ang taong involved. So, ano ba ang rules when it comes to claiming for support? Okay. Ang claiming for support naman po ay pwede naman po kasi pag namaalam na po yung si deceased, namaalam na po yung isang tao, meron naman siyang may iwang properties. Yun din tawag nating estate. So kapag po namatay na yung tao, pwede po nating isettle yung kanyang estate. Doon na kukuonin ng mga heirs o ng mga magmamana yung kanilang claim for support doon sa estate. Doon sila magka-claim. Pero paano if it's like an illegitimate child? Meron pa rin ba silang habol?
Yes po. Actually, una muna, ang kino-consider natin ay yung legitimate children. Kasi yun muna yung sinasatisfy natin kung ano man yung shares nila sa naiwang properties bago tayo pumunta sa illegitimate children. May mga proportionate shares sila na tinatawag natin yung compulsory heirs. Meron silang mandated by law na shares doon sa naiwang properties ng deceased. Okay, which is, paano po ba usually ang percentage na napupunta sa, mga anak, and then how much usually would go to illegitimate children? Kapag po may will, una titiradan kung may will. Ngayon, kung may will siya, meron doon kasi yung sinasabi ko kanina, compulsory heirs, merong percentage na specifically mandated by law na ibigay sa mga naiwan na relatives nung deceased. So halimbawa doon sa legitimate children, 50% po mapupunta sa legitimate children. 50% ng kanyang properties. And then, yung sa illegitimate children is 1/2 of kung ano makukuha ng isang legitimate child. Meron din bang makukuha ang wife? Yes po, surviving spouse then also around 1/4. Okay. 1/4. 1/4 of all of the properties? Yes po. Okay. Now, what happens when the resources of the deceased isn't enough for any claims? Kapag hindi po siya sapat, kunwari wala na talaga siyang walang maiiwan sa estate or hindi siya sapat sa mga naiiwan kasi marami halimbawa siyang naiiwan na relatives. Tulad po na nasabi ko kanina, uunahing i-satisfy kung ano yung shares nung mga compulsory or primary heirs. So una lang dyan yung legitimate na children. Tapos no, surviving spouse and then illegitimate children. Kung wala na pong naiiwan para dun sa iba, ang sabi po ng batas, ang compulsory heir, kung sino po yung una natin satisfy yung kanilang shares. Okay. Tanong ng bayan naman ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Batas et al. Kayo ay nanonood ng CNN Philippines. Nagbabalik ang Batas et al. Dito sa CNN Philippines. Ngayon ay sagutin natin ang ilan pang tanong tungkol sa mga karapatan at responsibilidad sa taong pumanaw na. Meron bang parusa kung sakaling may mangbastos sa mga labi ng isang kapamilya? Yes po, Ms. Menchu. Actually po, sa civil code din, sinasabi dyan na in disrespecting of the dead, tapos interfering with the funeral rites, mayroong magiging liability kung sino man yung magiging offender dun sa pamilya na naiwan. Hindi lang po siya material, ibig sabihin actual damages. Meron ding moral damages. Yung material damages, yan, Ms. Menchu, halimbawa, nagwala ka dun sa wake, tapos nagbasag ka ng mga gamit, o pwede ka maging liable dun. Titingnan nila magkano ba yung mga nabasag at nasira mo. Pati moral damages, yung moral damages hindi siya basta naka-quantify, yung court yung nagbibigay ng amount yan. Pag sinabi kasi nating moral damages, yun yung serious anxiety, hindi ka makatulog, sleepless nights, at emotional anguish, mga ganun po. Pero when it comes to, kasi kanina pinag-usapan din natin, no, yung pagkakaroon ng ibang pamilya ng pumanaw na, ng taong pumanaw na. Meron bang legal right yung legal family na pagbawalan yung second or third family na dumalo sa burial or sa lamay? Wala pong ganong klaseng prohibition sa batas. Kasi po, kung iisipin, kung meron siyang second or third family, illegitimate children, descendant niya pa rin yun eh. So meron din po yung karapatan na makita at least dun sa last stages of life hindi naman life, patay na nga eh, pero makita man lang dun sa huling forma nung namaalam, nung deceased. So wala pong ganong klaseng prohibition, Ms. Menchu. Pwede po silang bumisita. Paano kung they impose, yung legal family imposes that sort of condition? Anong pwedeng gawin? Anong recourse nung illegitimate children? Pwede po siguro una po, pagka may mga ganyang klaseng problema, yung iba ginagawa po na dinadala mo nila sa barangay. Okay. Sa local level muna. Try mo natin i-resolve at the barangay level kung na baka naman pwede kaming pumunta. Siyempre masilip lang din kung sino yung namaalam na siyempre loved one din naman nila yun. Narito ang isa pang tanong. Paano kung legally separated bago namatay ang asawa? May pananagutan pa ba ang living spouse sa pagpapalibing? Oh yes po.
meron pa rin po siyang pananagutan kasi pag sinabi po natin legal separation lang po pag legal separation under the law, kayo pa rin po ay considered na kasal. In the sense na may marriage, yung marriage bonds nyo, hindi pa rin siya severed. Iba po kasi siya pag annulment. Annulled. Opo, iba po siya pag annulment. Pagka legal separation po, separation lang of bed and board. Hiwalay lang kayo ng kama, hiwalay kayong bahay. Pero as long as under the batas, kayo po ay may ano pa rin, kasal. Connection. Connection pa rin po. Meron pa rin pong marriage bonds eh. Okay. Eto pa ang isa pang tanong. Meron bang limitasyon sa pagkuha ng sustento sa taong pumanaw na? Kung ito po ay ipapasok dun sa claims against dun sa estate, yung estate po yun yung properties na naiwan, kolektibo na properties na naiwan nung deceased. Merong limitations yung claims. Actually po, pagka bumabot na siya sa korte, halimbawa, meron siyang mga properties, tapos meron siyang last will and testament, meron po itinatalaga yung korte na tinatawag nating executor. Siya po yung namamahala paano ba yung distribution, kung may pagkakautang, babayaran niya muna yung pagkakautang ng estate, pagkakautang ng deceased. So, ang mangyayari po dyan, papasok yung claims. Una po, immediately after na magkaroon ng letters of administration, yun yung kapag itinatalaga ng executor or administrator. After po nun ay magbibigay ng notice yung korte na lahat ng may claims against the estate, ifa-file nyo sa Office of the Clerk of Court nung korte. Okay. At tapos po, yung notice na yan, specifically naka-mention hanggang kailan kayo pwedeng mag-file ng claims against the estate. Tapos, yung claims na yan, meron ka lang parang deadline. Not less than 6 months nor more than 12 months from the time ng first publication nung notice. Kasi po yung notice, pinapublish yan sa Newspaper of General Circulation 3 consecutive weeks. Ang may responsibility niya, yung sinabi kong executor. Now, in the case of illegitimate children na hindi recognized, ano yung usually na hinihingi ng korte as proof na sila nga ay descendants talaga nitong pumanaw na? Pwede po kasi kahit na hindi siya recognized, pwede po kung kunwari nagpa-paternity test. Okay. Diba? Conclusive proof po yan. Kung nari may naiwan siyang paternity test results, pwede po yun. Tapos, yung iba, sabi nyo nga kasi hindi recognized, pero just wanna share, kapag po yung iba kasi kahit na hindi nila legitimate na anak, meron yung tinatawag sa birth certificate, pumipirma as tatay. Parang pero yun, acknowledgement kasi yun. Pero yun, as otherwise stated, pwede naman tayong kumuha ng ibang mga dokumento, halimbawa nga paternity test results. Can that be mandated by the court? Kung illegitimate child siya at may proof po na illegitimate child siya, isa po siya sa mga heirs Tatanggap po siya ng mana mula po dun sa estate, yung naiwan na properties nung deceased. So hindi po basta pwedeng pagbawalan ng legal family kasi po tagapagmana pa rin siya, heir pa rin po siya. Alright. May mensahe po ba kayo tungkol sa pagpapatupad ng mga karapatan ng taong pumanaw na attorney? Kung may expressed wishes yung deceased na maalam yung loved one, syempre irerespeto natin yun dahil naging parte rin naman sila ng buhay natin kahit na sila ay pumanaw na. Tapos dun sa mga naiwan na kamag-anak, relatives, tingnan nyo rin kung meron kayong pwedeng claims dun sa kanyang estate or properties. Maraming salamat, Attorney Melissa Ro Mendoza, Senior Associate ng Nicolas and de Vega Law Offices sa iyong oras. At maraming salamat din sa inyong panunood. Ako si Menchu Macapagal, dito lang sa Batas et al. sa CNN Philippines.